nagkalain-lain nga mga roles, nagkalain-lain na mga gasa sa sulod sa simbahan. Nga, nindot siya na reminder sa tuapon, how are we going to be united as a church para kini na simbahan, no? This 2025 must level up ta sa atong pagpangalagat sa Ginoo. If everyone kanato, matag usa kanato, adunay desire to level up himself, to level up his gifts, no? To use his gifts for God's glory. Nga i-unite nato ni tanan mga gasa nato. Di na ko ma-imagine next year, mahimo na siguro ang mega church. Siguro dili lang sa mega church. No? Siguro ma-double ni siya. If one person will use his gifts or his gift in sharing the gospel to other people, or even sa giving, pinaka-known yun rin na maghihatagon din si Ate Lisa. And Ate Lisa has been using this gift of giving to minister to other people. Wala lang siya naghahatag actually. Ang iyang ginabuhat, no, sa iyo kung anak mo, speaking of paghatag, ano siya sa tubangan, inihatag mo siya sa iyong offering. Amotang naman na siya sunod, iwa mo kulimutan pa. No, paghatag nga, ang intention isang paghatag, pero, ang nahitabo, pinaagi sa iyang paghatag, daghang mga tao ang nakadungog sa maayong balita. Sometimes we underestimate the ministry of giving, the gift of giving. But through that giving, daghan ang na-reach out, no? Daghan ang nakadungog sa maayong balita, ug daghan ang nakadawat ang Kristo ingon nga ilang personal na Ginoo ug manluwas. The same yapon, very common nga illustration. Daghan man mga seniors diri, mga instrumentalists, no? Even siguro sa choir, no? When you look at the choir, aduna siya different na mga roles, no? Naay soprano, naay alto, naay tenor, naay bass. Nga, na-discover na ako na dili lang na siya upat ka mga napay soprano 1, soprano 2, napay soprano 3, katong pinakataas yung kaya na mga high notes na dili na pangkuha ang ilahang mga sabak. Taas din tayo. Napoy ay sa tama na. Sana sino nang yabag gani? Na ay sintonado. Ay ko na siya gift siguro niya. So nagalain-lain ng mga roles. Na ay singers, no? Na ay mga musicians, na ay conductor, no? Na ay mag-beat, but all work together to produce a beautiful harmony. The same yapon sa bulatan sa Ginoo. The same also when you picture out us as part, a small part of the body of Christ. I say small part of the body of Christ tungod kay dako man gid ang lawas ni Kristo. Tanan nga ni dawat ang Kristo ingon ang personal Ginoo manluluwas, that person is baptized into the body of Christ, making him a member of the body of Christ. In the Grace Gospel Church, kamay rin siya na parte sa lawas ni Kristo. And us being part of the body of Christ as the Grace Gospel Church, we work together, no? We recognize na naay singers, we recognize na naay musicians, we recognize na naay leader, we recognize na naay mag-lead sa tua. We recognize na naay tighimlo. We recognize na naay tigugas. We recognize na naay tigsilig. No matter unsa ang imong role dito sa simbahan, sa ministry, it is recognized by God and it is given by God to you. And I hope na dili ni mo i-degrade mo kaugalingon kay na may differences sa mga gasa. Ug dili ni mo i-degrade mo kaugalingon nga ay tigugas naman ay tigsilig, tighimlo ng simbahan. No. Ang reward nato sa langit, the same ratag reward if you use that gift, no? Kinasing-kasing na pagbuhat, no? I-remind your labor is not in vain in the Lord tungod kay nakita na sa Ginoo ug rewardan ka sa Ginoo based sa paggamit sa imong gasa niya sa Ginoo. Ephesians 4:11-12. Ingon dira. And He gave some apostles,
and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers for the perfecting of the saints. No, medyo out of context siguro ni siya na bersikulo, pero I just want to emphasize this. I say medyo out of context kay ang gasa na gihatag sa Ginoo dere is dili siya kanang gihatag sa akua na gasa para magamit sa akong ministry para makakontribute ko sa mga saints. But kung tanawon nimo ani, no, tanawon nimo siya unsang gifts na gihatag ni God. Actually, kung tanawon nimo si Jesus Christ mismo ang naghatag ani na gifts. Unsa yang gift na gihatag sa body of Christ? Unsa ang gift? No? God gave the apostles. So ano ba? Kining apostles, kining prophets, kining evangelists, kining pastors, kining teachers, they are given gifts from God given to the body of Christ so that, for the perfecting of the saints. So that it will help the individual members of the body of Christ to grow, no? To be perfected. Dako yung kay kanang taas kay standard si God ba? For the perfecting of the saints. Santo na kay ka, santos na ganin ka, kay gibalaan na ka sa Ginoo, i-perfect pagin ka sa Ginoo. Dili din na tinuod nga kanang sama sa ingon sa uban para mahimo kang santos, mahimo kang santos kinahanglan na kay bilang mabuhat o kinahanglan mamatay sa ka ay napay living nga saint, no? Sa denomination. Pero kung tanawon nimo sa Bible, pwede din ka, buhi ka, no? Kini mga tao diri, kini member sa lawas ni Kristo, ang giingnan ani ni Apostol Pablo, is actually mga buhi ng mga tao, perfecting of the saints. Sa ato pa, these people are already saints because they have Jesus Christ na kinabuhi. And at the same time, God wanted them sa ilahang paggawi diri sa kalibutan, no? It will be perfected. And this will be possible because God gave us gifts. And these gifts are the apostles, the prophets, evangelists, pastors, and teachers. Siguro makaingon mo na, wala naman yung apostol karon pastor, wala naman yung propeta, no? Ang existing siguro dire, evangelists and pastors and teachers sa atong dispensation karon. But when I heard about Pastor Ben, itulog ni Pastor Ben sa GTCM, or Grace Theological Center for Missions, no? Yan i-point out na wala na ni siya ng mga